sa mga oras po ito. May makakasama po tayo live dito po sa studio, si Dr. John Chong, ang founding chairman po ng Task Force Kasanag at isa rin pong ng Anti-Corruption Advocate Group ang ating makakasama ngayong umaga. Doc, good morning at welcome po dito sa program Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Yes sir, no. Good morning sa ating mga dito, no, mga angkorma, no. At sa lahat ng mga nanonood at taga-subaybay ng SMNI, no, Pulso ng Bayan, magandang umaga. Opo. Sir, Doc, ano ho ba itong paliwanag mo muna? Ano itong Task Force Kasanag? Ano po yung advocacy po ng grupo po ninyo? Yes, ang Task Force Kasanag created from Bacolod City, no. 2009 pa kami, sir, no, existing. At isa sa aming advocacy is for good governance. No? So, yun ang aming advokasya until now at tuloy-tuloy tayong nag-accept ng mga complaint from different institution para ipaabot sa mga concerned agency. Opo. At gaano ho ba katagal itong grupo po ninyo? Yes, since 2009, umabot na kami ng 17 years this coming July 3, ang aming anniversary. Opo. Speaking of good governance, yan po yung number one pong advocacy po ng grupo po ng Task Force Kasanag. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito sa governance, pamamahala ng ating pamahalaan ngayon sa ilalim ng Marcos administration? Ngayon ay nasa ilalim tayo, sa gitna tayo ng krisis, Doc. At siguro marami sigurong mga reklamo kayo natatanggap. Ano bang madalas natatanggap po ninyo ngayon na nakakaranas po tayo ng ganitong krisis? Yes sir, no? Tamang-tama yung katanungan mo kasi this time, no, since 2009, yung aming email ad hindi bababa, no, sa mga more than not less than 30 complaints from different concerned citizens, no, na mostly ng mga reklamo nila is abuse. Umaabuso daw yung mga alleged, yung mga kanilang mga nireklamo, no, from the LGU at yung iba din ay nasa national level ng ating government, no. So itong pinakamarami naming itong panahon na ito, no, pinakamaraming complaint. Kaso naman ang ating ginagawa is nire-review din yan. May mga voluntary legal counsel kami na nire-review muna kasi mahirap mag-confirm, no, na wala tayong matibay na ebidensya. Pero sa issue, napakarami, sir. Tulad po ng anong issue po ito? Yes, number one, corruption, no. Alam naman ng lahat yan, no, na ang corruption sa Pilipinas, kasi ang Task Force Kasanag, panahon pa ni GME kami, no, panahon pa ni GME, no, compared to the present, no. Sa observation ko lang, in my own observation, no, as good governance is concerned, medyo lumaki, no, ang nakikita at na-observe natin na parang hindi na-resolve na korupsyon ngayon sa pamalaang ito. Oo. Iba-ibang klase yung mga estilo ng korupsyon nagaganap. Doc, sa panig ho ba ng grupo po ninyo, itong mga reklamo pong natatanggap ninyo, anong partikular ho ba ng korupsyon ang nakikita po ninyo, natatanggap po ninyo mula sa mga complainants? Yes sir, no. Number one, yung reklamo nila sa paggastos, no, yung mga karakter or mga ginagawa ng mga nasa gobyerno natin, no, like the mayor, like the congressman, no, at any public servant, no, na nakikita nila parang ang layo sa mga sinasabi nila before na during the campaign, no, ibang pangako at parang hindi nangyayari yung tinatawag good governance. So, yun ang mga reklamo nila. Then may mga reklamo sila na gastos dito, gastos doon, na hindi daw mapaliwanag ng mga nakaupo ngayon kung paano lumaki at tumawak ang gastusin na despite of this crisis, no? Yun ang mga reklamo na nakikita natin from different concerned citizens. Gaano din karami yung mga nakasuhan kaugnay nito sa mga reklamong natatanggap po ninyo? Yes sir, no. Kasi alam naman ng lahat, no, na ang pag-file ng kaso is base sa ebidensya. No, hindi naman tayo pwede mag-file dahilan sa report or complaint, nire-review din yan. So sa kaso na na-file na natin sa Office of the Ombudsman, no, umabot na sir sa mga 300 cases, more than, no. Yung iba, under review. Ang iba naman is, na talaga, may mga conviction na, no? So, dumami pa at until now, may mga na-receive pa kaming complaint at nire-review din yan ng aming mga voluntary legal counsel.
Maging itong issue ng flood control, may natatanggap din ho kayong ganong mga reklamo? Kasi issue yan ngayon, itong anomalya sa paggamit nga ng pondo ng mga flood control projects. Yes, sir. No, so far, 2022 pa kami nag-file ng complaint dyan regarding dyan sa DPWH na yan. No? At lahat na nga, nakasuha namin dyan sa DPWH, even si Secretary Bunuan, ang lahat yan ng mga... Palagay ko lahat, kasi sa base sa ebidensya, lahat yan involved sa DPWH na transaksyon na yan eh. Maliit man o malaki, hindi yan pwede na may makaligtas dyan sila kasi until now, may mga pending case pa kami. No? Prior to the expose ng Presidente before, no, na ang flood control ay ganito. Prior to that, 2022, nag-file na kami ng kaso sa lahat ng mga regional director, mga ASIC, USIC dyan, no, na base sa aming ebidensya, may participation dyan sa flood control na yan. Saang lugar po ito na may mga flood control na inireklamo po ninyo na may anomalya? Yes, una-una pa lang sir, doon sa Cordillera Autonomous Region, no, yung Benguet, yun yung pinakauna. No? And then, umabot din dyan sa part ng Mimarupa, part ng Region B. No? At lumawak pa sir, no? Dahil sa mga part ng Region 6, may maroon din involved na yan. But ang na-file lang namin is part ng CAR. No? Kasi yun lang ang evidence na may nakita kami ebidensya. Sa iba kasi, puro lang information, pero walang strong evidence. Opo. Doc, bilang founding chairman ng Task Force Kasanag at ng Anti-Corruption Advocate Group, ano ho ba ang general assessment po ninyo sa issue ng korupsyon ng ating pamahalaan sa ngayon sa ilalim ng Marcos administration? Kumpara mo sa mga nakalipas na mga panahon. Yes, sir. No? Ang nakikita kulang ngayon, no? Parang hindi tayo fully. Ako, in my own opinion, hindi ako masyadong tiwala, no? Sa mga nangyayari ngayon, especially yung mga investigation. No? Doon tayo kasi naniwala sa result. Kasi kung habang buhay, investigation lang na investigation, paano tayo titiwala dyan? O ngayon, ito lang ang una ko lang na nakita in my own observation. Ang haba ng investigation ng ICI, after all, i-turn over mo lang naman sa Ombudsman at DOJ. Ba't ka pa nagsayang ng oras dyan? That is my opinion. No? Parang ako, in my own observation, hindi ako masyadong tiwala sa investigation. Ngayon, in my own opinion. Po, at nababanggit nga yung mga pangalan ng mismong Pangulong Bongbong Marcos Jr. na di umano'y nakatanggap din po ng kickback mula po dito sa mga flood control projects na ito. At marami pang mga kongresista na nabanggit po ng mga resource person during sa mga investigasyon na narinig po natin sa Senado at maging sa Kongreso. At maging yung mga witnesses, no? Isama na natin itong mga dating sundalo na nagpakita nga, mga dating security aid ng dating Congressman Zaldico. Yes, sir. Nakakalungkot nga. Ako is my own observation. Nakakalungkot kasi number one, based to the statement of the witnesses, no, yung mga 18 brave Marines natin, nasabi na, even Zaldico nagsabi na, nang involved dito is no other than the President, the ASIC, the USIC, and the rest of the involved sa Cabinet Secretary. Pangalawa, involved din ang legislator. So paano tayo ngayon, at ease, no? Paano tayo ngayon maninigurado na itong investigation ay walang tinatawag na bias. So sa akin na lang panawagan ko, kailangan sovereignty resides of the people. Yun ang balikan natin na basis ng ating konstitusyon. Dapat ang taong bayan, ang mananaig at ang busis ng bayan, dapat pakinggan nila. Huwag silang pakapalmok, sir. Oo, pero nakikinig ho ba sa feeling po ninyo, sa nararamdaman po ninyo ngayon? Nakikinig ho ba ang gobyerno natin, maging yung mga iba pang mga kinauukulang ahensya na dapat mag-imbestiga, dapat magpanagot doon sa mga responsable po nito? Yes, sir. Ako naniniwala ko na ang ating gobyerno, yung mga tao dyan, ay hindi naman lahat. Maraming matitino na leader.
I believe, no? The task force kasi nag-believe na maraming matitinong leader dyan sa ating gobyerno. Ang problema lang natin, hindi nabigyan ng chance, no? At siguro, hanggang pakinig lang yan, no? Pero we believe, no? And with our prayers, sana magising din ang nakaupo at mga matitino dyan, no? Kaya sabi nila, evil triumph, no? Because good men do nothing, no? So, may kasabihan din, stop complaining and do something. It's about time, no? Wag naman tayong magpaalipin sa mali. Kailangan, kung may tama, ilabas ang what is ang katotohanan, no? Kasi kung ganyan lang palaging kultura nating Pilipino, na madala lang tayo sa takot, madala lang tayo sa mga kung anong mga pwede nilang gawin sa atin, ba't wala na tayong karapatan pag gano'n, di ba? Opo. At bago ko ipasa kay Partner Admar, Doc, ano ho bang nakikita po ninyong solusyon laban po sa korupsyon sa ating bansa bilang founding chairman nga nitong Task Force Kasanag at ang tinatawag na Anti-Corruption Advocate Group? Yes, sir. No? Ito'y isa sa aking nakikitang solusyon. Sovereignty resides of the people. Taong bayan ang may boses. Hindi sila ang may boses. They are called public servants and they are accountable to the public. Yun lang napakasimple. Yun lang ang pwede nating solusyonan. Taong bayan ang pakinggan. Sir John, maraming salamat po no, sa inyong pagkakataon dito. May tanong ko lang po, maituturing nyo na po ba or meron pa ba kayong hinahanap na big fish o ito na ba yung big fish? Ano bang, kasi meron silang sinasabi, may mga malalaking isda na mananagot dito po sa issue ng korupsyon. Ikaw ba'y satisfied dito sa mga sinasabing involved, nababanggit na involved at napapanagot nila ng mga involved? Magandang katanungan, sir. No? Ako hindi pa ko naniniwala na sila lang. No? I think marami pa. Marami pang big fish. No? At kailangan sisiguraduhin ng taong bayan, lalo na sa amin, na yung investigation is fair. Hindi pwedeng one-sided investigation. No? As what I observe, no? Kaduda-dudang may investigation ang lumalabas ngayon. So, hindi ako 100% fully natiwala sa investigation. May marami pang mananagot yan. Hindi biro yan na investigation ang dapat gawin. Speaking of hindi biro, yung involved na pera ng taong bayan, sinasabing umaabot na sa trilyon yung nanakaw. At hindi lang ito sa flood control projects, kundi sa iba pang mga proyekto. Pero ikaw ba'y satisfied na tila nadadivert ba? Tingin mo ba nadadivert na yung issue ngayon? Kasi nandyan na yung issue po ng muling pagtalakay sa issue ng impeachment laban dito sa pangalawang Pangulo. Natabunan na rin sa issue ng krisis dyan sa gitnang silangan. Pero ang tanong ng taong bayan, nakikita kung gaano ba kahanda ang gobyerno dito sa krisis na ito. Kasi nung una, hindi pa nila ina-admit na mayroong krisis. Pero tayo po yung kauna-unahang bansa sa buong mundo na nagdeklara po ng state of national energy emergency po. Yes, sir. No? Kung ako tatanungin, no, in my own opinion, nakakalungkot, sir, yung mga nangyari. No? Especially, how can you expect this kind of leader, no? Na hindi mo maintindihan before walang crisis. But after all, naging crisis na. So, nakakalungkot. In my own opinion, observation, nakakalungkot. Kasi hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang kanilang action. Ano ba talaga ang strategic na gagawin? Kasi para sa akin, hindi ko naman sinasabi na mali yung paggawa nila ng investigation dyan sa impeachment. But this is not the right time na gagawin nila yan. Kasi maraming focus ang dapat gawin ng bansa natin. Baka sila lang enjoy dyan. Baka ginagamit lang ng taong bayan daw for this impeachment. Ako wala akong pakialam kung sino man ang maging presidente dyan. Dahil kami, susunod lang kami kung sino ang maging presidente. Pero ang point natin dito, may problema ang bansa. Nandito tayo ngayon sa crisis sa petroleum. Ba't inuuna pa yung impeachment dyan? Sinong nag-i-enjoy? Parang sila lang yata Kahit ako ngayon magtipon-tipon tayo at magkaroon tayo ng magbutuhan tayo kung talaga bang ituloy ang impeachment, para sa akin, talo sila dyan Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. Ako naniwala ko, hindi sila problema.
Eh, laki-laki ng mga problema dyan na harapin natin. Kung gusto nila ng fair justice, i-challenge natin lahat ng congressman. Imbestigahan si President. Imbestigahan lahat. Payag tayo lahat yan. Lahat sila imbestigahan. Lahat naman sila may confidential fund eh. Bakit matitino bang mga congressman na yan? Naku, tanong natin sa taong bayan. Ha? Hindi ako makakasagot pero siguraduhin ko, itanong natin sa taong bayan ko yung mga nag-iimbestiga dyan sa congressman. Matitino ba sila? Malilinis ba sila? Eh kung malinis sila, di maganda. Opo, at napag-uusapan nga itong pagiging patas sa investigasyon. Bago pa man itong krisis, no, sa gitnang silangan na nadagdagan ang pasanin ng ating bansa ngayon, marami pong mga ahensya rin ng gobyerno na may question na kung susundin yung kanilang pag-question doon sa Pangalawang Pangulo, sa opisina ng Pangalawang Pangulo, tila hindi nagiging patas. Halimbawa po, si Congressman Mike Defensor, sa kanya pong, former Congressman Mike Defensor, sa kanya pong Facebook page, inilaan talaga niya, meron siyang sinasabi rito na araw-araw siya na maglalabas ng mga information sa COA, no? COA report, ng mga COA report. Kasi dito pinagbasehan ng mga kritiko ng Pangalawang Pangulo yung kanilang pag-question, no? Kaya nga umabot sa punto ng impeachment. Pero meron siya dito na inilabas ng mga COA report na tila, hindi lang tila, mas malaki pa na pera na pinag-uusapan. Halimbawa lang po, last March 23, naglabas po ng hugot ito mula sa COA report, no? Yung Department of Energy, merong 199 million na disallowances, meron ding 186.7 billion pesos na charges na kailangang isettle o i-account. So, tanong din ito, bakit hindi nagkaroon ng kahalintulad na matinding investigasyon? Meron ding report sa DPWH, merong 14.9 billion pesos na suspension, disallowance na bilyong-bilyong piso rin ito, 17 billion pesos ito. Wala rin tayong mga narinig. Meron pa siyang inireport, pinost dito, report mula sa COA na umaabot din po sa 100 or mga billions of pesos din ito, no? Pero hindi rin nakita natin na hindi kagaya dito sa pagbusisi nila sa Pangalawang Pangulo po, Ginang Jan. Yes sir, kulang pa. Meron pa kang DOH dyan eh. Oh, yun nga po. Tatanungin ko, pati nga DepEd, sinusulatan ko dyan eh. Yung litli nga, mga tinga National Irrigation, pinafile na din natin. No? Ay nako, ba't inuna mong maliit? Kung fair ang gusto nyo, wala tayong kontra dyan. I-impeach nyo. Walang problema yan. Pero dapat patas. Kasi nakikita ng taong bayan, hindi na office ni Vice President lang may problema dyan. Halos karamihan ng mga agencies of government may problema sa kuwa. Yan ang katanungan. So kung gusto lang natin ng fair, dapat patas. Hindi yung parang single out nyo. No? Nakakalungkot kasi parang i-consider natin na parang personal. Oo. Nakakalungkot yan. Kala nyo natuwa ang taong bayan. Baka kayo lang natuwa. Baka sila lang, nakatuwaan sila dyan. Klaro naman siya rin na napakaliwanag. Kahit batang maliit, alam yung mga interest ng mga dyan, yung mga sumasang-ayon dyan. Opo, panghuli na lang mula sa akin po, sir, no? Itong mga nabubulgar na mga pera na sinasabing napaghahatian ng mga korap, sa tingin nyo po, sa panahon ngayon ng krisis, gaano na kalaki ang tulong nito sa panahon yan? Naku, sir, mahirap sagutin, no? Pero sa aking observation, nakakalungkot talaga, no? Para bang nasistress ka sa situation natin ngayon. Kaya nga ako, ang panawagan ko sa taong bayan, aware naman kayo, no? Atin yan, pera natin yan. Ultimo, paglabas mo ng bahay mo, magbayad ka kung anong bayaran dyan, may tax yan. Hindi nila pera yan, sir. Pera nating lahat ng mga Pilipino. Ngayon, parang sila na ang tinatawag na king dyan. And remind them na that is not your kingdom. And you are not a king. Darating ang araw, walang forever. Opo. Doc, ito lang, huli na lang, doon sa nabanggit po ninyong inihain po ninyong reklamo laban po dito sa National Irrigation Administration at ilang pribadong kumpanya ba yun last 3 weeks ago. Ano hong reklamo po ito? At para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yes, sir. No? Well, ulit-ulit na natin itong binabanggit sa mga complaint natin, no? Yung arranged bidding. No? Not only for DPWH, so yung DepEd nga,
sinulatan din natin, no? Due respect kay Secretary Angara. No? So, ang arranged bidding ay consider them as public bidding. Kaya nga ang request ko palagi, kung papayag ang gobyerno ng mga agency na yan, dapat during the bidding, mag-consider sila magdala ng kung anong civil society organization, involved nila ang church, involved nila ang media, para ma-consider public bidding. So karamihan ng complaint namin, involved yung pag-arrange bidding, yung tinatawag nila ng muro-muro bidding lang, na mayroon na silang napili na bidding prior. O tinatawag pa natin public bidding kung sila-sila lang naman dyan nag-arrange dyan. That is start of corruption na rin. Oo. Baga, sinasabi po ninyo, Doc, na ang akala natin, ang akala ng taong bayan, natututo na ang ilang nasa gobyerno dahil nga sa issue na yung ng flood control projects anomaly. Baga, maiisip natin na baka matigil na itong mga irregularidad na nakikita natin. Pero nakikita ho ba ninyo na nagpapatuloy pa rin? Kahit na nasa gitna pa rin nasa investigasyon na, mainit na itong issue na ito laban sa flood control scandal? Yes, sir. No? Para sa akin, ang Pilipino, may kultura natin na hindi naman lahat, hindi ko naman lahat, no? Pero sa ngayon, andun pa rin ang duda natin, no? Dahil kaya nga, kailangan manindigan ang may prinsipyong Pilipino na hindi kayang bilhin ang kanyang prinsipyo. Yan ang ating panawagan kasi nagdududa pa rin tayo until now eh. O bakit? Ang haba-haba ng promise ng gobyerno. Si Sik Binso, sabi niya, before Christmas maraming nakukulong. Anong maraming nakulong? Nagpagawa na nga ng magandang kulungan yun sa Payatas at ilan lang nakulong. So paano tayo masasabi niya na hindi aware, no? Or aware na ang Pilipino sa tinatawag na korupsyon? Until now, wala pang mga big fish na nakulong. Ang pangalawa pang question natin, dahil involved ang Malacanang, involved ang cabinet secretary na mismo sa statement ng witness, paano tayo magtitiwala na itong korupsyon ay natatakot yung mga gumagawa ng korupsyon? No? Opo, at yun nga, para sa kaalaman na rin natin mga kababayan, na kine-question ninyo yung irregularity nga ng bidding process ng proyektong San Felipe Earthfill Dam sa ilalim ng Ilocos Norte, Ilocos Sur Irrigation Project? Yes, sir. No? Based to the evidence na i-forward sa amin ng concerned citizen. No? So, hindi namin pwedeng pangalanan yan. That is ang aming prinsipyo dyan. No? So, base sa ebidensya, na-arrange ang bidding. No? So, yan na. Diyan na yan sa bula ng ombudsman. Ang bula nandiyan na sa ombudsman. Sila nang mag-evaluate yan. Kung kami ay matibay ang ebidensya namin, o ang ebidensya namin ay mahina, sa kanila na yan. Opo, pero hindi ho ba nakalagay na sa ating sa batas na itong mga dapat gawin, guidelines sa pagdating sa bidding process? O kung wala man, dapat ibaguhin natin o dapat idagdag to? Alam ko, sir, no? Hindi naman tayo nagmamaranong, hindi naman tayo abogado. Alam ko, nandyan lahat sa batas yan. Ang pagsunod. Yung problema nga, arrange. Ang words arrange, no? Alam naman ng lahat yan, may batas yan, may susunding batas, may rules and regulations, no? May nag-exist na batas. Ang problema natin, pag na-arrange na yan, kahit ano katindi ng batas, pag na-ariglo na, sabi nga nila, dalawang law daw, ariglo at regalo. Yun ang problema natin ngayon, yung dalawang law na yan. Well, sa tingin po ninyo, Doc, may pag-asa pa ba sa ilalim ng administrasyong ito? Dahil nga, yung issue ng korupsyon talagang talamak na. Kung makikita po natin ang epekto po nito sa ating mga kababayan. Yes, sir. May pag-asa. That is a big challenge, no? Sabi ko nga, sovereignty resides of the people. Tayo mismo. Ang problema, hindi ekonomismo. Sosyalismo, idealismo, ang problema, tayo mismo, no? Kung hindi tayo kikilos at susunod-sunura lang tayo kahit na mali, yan ang problema. Hindi sa kanila, sa tayo na mismo ang may problema dyan. Manindigan tayo. What is wrong is wrong. Kasi para naman ito sa next generation natin eh. Kaya yun ang aking may pag-asa kung tayo mismo kikilos. Ayan.
Doc, siguro yung mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, ang inyo pong panawagan, maging sa ating pamahalaan, nasa inyo po ang pagkakataon. Yes sir, no. Una-una ito'y ating address no sa mga public servant, no. Reminder natin, you are a public servant, no. At ang bansang Pilipinas, ang mga mamayang Pilipino deserve a good governance, no. You are not a king and that is not your kingdom. Darating ang araw, may katapusan talaga, no? So, sa ating namang mamamayan, manindigan sa tama, no? Dahil hindi ito para sa atin lang. Ito yung ating ginagawa, no? Ay para sa next generations, no? Yun ang ating paninindigan at maninindigan tayo kung ano ang tama. Yan ang sir. Opo. Doc, maraming salamat po sa inyong pong panahon at sa pagpunta po niyo dito sa ating programang Pulso ng Bayan. Mga kababayan, si Dr. John Chong, Founding Chairman ng Task Force Kasanag at Anti-Corruption Advocate Group ang ating nakasama. Napakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa issue ng korupsyon sa ating bansa.